Hello mga ka-agri. Yung araw po ay papakita ko lang sa inyo na sunod-sunod nang nagsirabasan itong bunga ng ating lakatan dito. Dahil sa time na talaga nilang magbunga. So yung ano na lang natin talaga, tawag doon, inantay maulanan pa. Ito pong isa ay malapit na rin lumabas. Kasi po naka-plug leaf na po yan. At mga 10, more than 10 nang nag-umpisa ng magsirabalasan talaga yung bunga gaya nito. Yan po, malaki po siya. At makikita po natin napaka-healthy. Ang dami niyang leaves, enough leaves po na magpalaki sa kanyang bunga mga ka-agri. Medyo makulimlim yung panahon, sana nga umulan mamaya. So happy lang tayo to share to you. Sunod-sunod nang nasipaglabasan yung kanyang bunga dito. Trip ko lang kayo dito. Trip talaga ha. Tour ko lang po tayo dito na naglagay tayo ng mga markings sa mga puno na talagang malapit ng lumabas. Pag may ganito na yung puno, markings po natin ay yan, ito po ay lumabas na yung plug leaf nya. Hindi pa naman nakarabas yung puso, plug leaf nya lumabas na. Halos ng mga puno na may malapit ng lumabas yung bunga, nilagyan na natin ng markings. Ito po, palabas na talaga yung kanyang bunga, puso. Baka bukas mabilis lang po yan. Ito rin po, nag-plug leaf na rin po ito. So sunod yan, puso na rin. At ito rin po, lumabas na yan malapit ng sumaludo yan po. Palabas na yung bunga niyan. So yung mga nauna nating bagging, ito na po yung kanilang mga situation. Beyond ano na lang talaga yan, gulang, magugulang ang lalaki, hindi yung magulang na magulong utak yung nanggugulang sa iba. Yung ibig ko sabihin magmamature, yun po. Kasi dito sa amin sa Bisaya iba-iba yung mga terminology dito. Minsan tawag doon, ma-misinterpret mo. So doon sa kabila, pakita natin dito na malapit na rin ito po. Malapit na rin. 1 day or 2 days from now, sasaludo na yan yung kanyang bunga, yung kanyang puso. The other one is yan po, nag-plug leaf na yan, susunod na rin yan. At ito po, nag-plug leaf na rin yan, susunod na rin yan. So itong magkatabi, yan at yan, hindi masyadong malayo yung agwat nila. Lalabas na rin yung bunga niya mga ka-agri. Dito sa dulo, puntahan natin nung makita yung ebidensya. Kasi doon talaga nagsumaludo na yung bunga. Itong puno na ito, ayan, malapit na rin. Baka bukas saludo na yan. Pababa na yung dulo ng puso. Yan po. At kung mabigyan ng Lord ng ulan na makakadilig pa, talagang magiging maganda na po, magiging tawag dun sitwasyon ito. Yan po, marapit na rin, magpa-flag leaf na rin yan. At yung isa dito, yan po, nag-flag leaf na rin yan. Lalabas na rin yung bunga yan. Ito malapit na rin ito, magka-flag leaf. Sinul dito, flag leaf na rin yata yun yung natin, yung estimate natin dyan. Dito sa dulo po, ipapakita natin sa inyo yung nagsaludo na talaga. Yan po, yan. Yan po, yan, ang laki. So walang 1 week from now malalabas yung mga hands nyan. At malamang sa malamang maganda yung magiging bunga niya. Kahit 6 to 7 hands lang tayo mga ka-agri 6 to 7 hands, kung maging matipuno, may tubig lang, mapaganda lang yung pag ng bunga niya, abot pa rin natin yung average Yung dito sa pinakadulo yan po, nag-plug leaf na rin yan. So hindi magtatagal, lalabas na rin yung puso niyan. So na lang tayo ng Yan po. Ay naku talaga.
Masaya lang tayo dito sa farm pag ganito na yung panahon. Lalong lalo na po kung marami na talagang baging na bunga at saka malapit ng harvest. Yun yung mga masasayang araw talaga, mga ka-agri. Try lang kaya natin i-activate itong malaking puno na ito, may malaking puso, nang makuha natin ng video ng malapitan. Yan po, ganyan po ang kanyang bunga oh. Yan. Hindi po bunga, puso. Haba oh. Ganyan sa kahaba. Ganyan kahaba po yung puso ng saging natin. Hindi po yan sumasaludo ng diretso. Ano pa lang, kung ano natin, mga ganyan pa lang siya oh. Ayan. Kung lalapit natin, yan pong bunga itsura. Pagkahaba po talaga ng bunga niya. So pag ganun po na masyadong mahaba po yung puso ng saging, doon natin minsan madidetect na mas marami yung hands pag mahaba yung puso ng saging kaysa compare doon sa medyo maikli. Kahit maikli po, may kaiklian, basta masyadong malaki yon, marami na ring hands. Pero mostly po malalaki na mahaba, yun po yung may mga maraming hands. Kasi yung nalampas natin nung last 5 years, 6 years yung may pinakamarami ng dating hands dito, 11 hands to 12 hands lang. Yun po yung nakaya ng ating pinakamalaking puno. Kasi yun naman kasi ay hindi more on organic, more on commercial yon. Binigyan talaga natin ng napakaraming commercial na abono noon. Talagang grabe yung paglaki. Halos kaya po nitong puno nito noon, halos madoble or triple ng puno nito yung puno noon. Kasi talagang mula sa pole hindi yun na na-delay sa tubig, hindi na-delay sa abono, hindi na-delay sa weeding. So talagang ma-maximize mo talaga yung laki ng bunga ng saging, lalo na po more on inorganic yun, commercial talaga. So abot yung ganun ka mga lalaking bunga ng saging. Sa atin dito po, napaka-konti lang po talaga yung nilagay nating commercial na abono. Pampaalsa lang po talaga sa early stage niya. At saka nag-ano na tayo sa more on organic. Nag-rely na tayo talaga sa more on organic, lalo na po yung mga organic na mga manure, mga concoctions na nagamit natin mga ka-agri. So yun po. Maraming salamat po. Nag-ano lang tayo. Nag-share tayo sa inyo na sunod-sunod ng palabas yung mga puso ng ating mga sagingan dito. Itong isang puno ng papaya dito oh, grabe yung bunga oh. Nangyari dito na nakuha yung last niyang tuktok sa taas, naging 3, 4. Kaya naging nag-iba yung dahon. Yan, ang dami niyang bunga oh. Hindi lang masyadong malaki. So napakaraming bunga. Pero yung isa dong sa dulo sa kabila, yun yung managandaan kong papaya. Ano ko kayo doon? Dalhin ko kayo doon. Pakita natin sa inyo. Yung isang puno ng papaya doon na tumubo lang. Yung mga papaya dito sa ating sagingan ay tumubo lang mga kagre. At saka nilagyan na natin ng mga pataba. Organic fertilizer. At yun na yung itsura. Sabi ko sayang. Kasi pag nagbubunga na yung papaya, mapakinabangan. Kasi masarap kasi yung mga papaya dito. Lubhang matatamis talaga. Pag lalo itong mga papaya na hindi tinanim, yung mga ano lang, tawag doon, natubo lang, indigenous lang. Dito po, ito po ang puno ng papaya, ang ganda ng bunga oh. Yan po oh. Baka magtatanong kayo kung anong breed ito, hindi ko rin alam. Tumubo lang yan dito mga ka-agri. Ganyan po kaganda yung bunga niya oh. Wow na wow oh. Yan. So naglagay tayo ng goat manure na rin dati sa puno niya. Inubos niya na kung maliit pa siya. At puspusan po yung kanyang paglaki. At sayo konti, yan po. Yan yung kanyang view sa malayo. Dahon pa lang niya sobrang ganda. Kaya hindi po nakapagtataka. Marami siyang bunga. Ito yung mga klase ng papaya po na pag nahinog po sa puno, grabe po katamis. Ito sigurado ako tatagalan dito. Kahit na magtatanim pa tayo dito ng more na sagingan, ito po ay hayaan na lang natin lumaki ng lumaki dito.
makipagrambulan sa mga sagingan pag natanim na. Yan po. Kasi sayang eh, oh, yan po, ganda oh. Akalain mong parang tinanim ng ano eh, ng tawag doon, ng direktahan. Itong isa ay wala to sa ilalim. Kunin natin para matuloy yung sa taas, para walang kaagaw. Oh, yun. So sige po, maraming salamat po. Nag-share lang po tayo. Nagsimula sa pasunod-sunod na palabas ng bunga ng ating sagingan. Nag-end tayo dito sa papaya. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay ka magsasangang Pilipino. Happy to share to you what is happening in our Lakatan farm. Bye bye. Keep safe everyone. God bless us all.